better late than never. Late ako because of my, nature of work na kailangan natin i-priority dahil yun talaga yung nagbubuhay sa atin, yung trabaho na regular. Anyway, pakinggan muna natin to. 1 minute and 39 seconds. Si Enough is Enough. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution and to the Constitution? If she can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and applauding the former Senate President in his privileged speech, which is definitely not part of her mandate as the Vice President, why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. Galit na galit si D5, Jonel. Si VP Sara daw ay nag-applause doon sa House of Senate habang si SP Cheese nag-deliver ng kanyang privilege speech. Kailan ba to? Last week yata. So, nagselos ngayon si D5 dahil hindi sila sinipot ni VP Sara at nagpadala lang ito ng letter at may mga kondisyon na she would only appear in that budget hearing if Bongbong Marcos also would be there. So, ibig sabihin, pares naman silang mataas na official, para sila may budget, para sila may confi fund, why also not call the president to be there para parehas sila? 'Di ba? Parehas sila magpaliwanag, parehas sila mag-appear as the highest official in the land para at least walang politika-politika dito na kahit ang presidente ay kayang ipatawag sa budget hearing nitong mga taga-House of Congress. At maraming nag-react dito sa kay D5 Panggagalaite kasi nga nasa Cebu si VP Sara. So ibig sabihin, simpatya ng mga tao ay napunta kay VP Sara because VP Sara is working. Alam nga naman, unahin niya itong pag-appear sa budget hearing, marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng kanyang tulong. Though wala pa si VP Sara sa Cebu, hindi pa siya nakarating, uma-action na yung kanyang satellite doon sa Cebu, yung kanyang OBP representative. Nakita natin na nandoon na agad umaksyon ang kanyang mga taga-OBP personnel. Si PBBM, kinabukasan pa pumunta, pero si VP Sara nag-umpisa na mamigay. Ganon ang tatak Duterte. Ang hindi natin maintindihan kung bakit ito si D5, galit na galit, samantala yung Vice President nagtatrabaho. Sila nga, hindi nga natin nakikita. Ang dami ng calamity na dumaan, no? Hindi man lang natin nakita itong mga ibang senators tulad nitong mga maiingay na si Risa, si D5, who else? Sila Bam, sila Kiko. Hindi natin sila mahagilap diyan sa mga ganyang klaseng mga kalamidad na naranasan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasunugan, yung mga nabahaan. Ang lagi lang hinahanap yung OBP at saka yung president. Paano itong mga ibang mga senators? Anong nila nito? Anong function? Bakit selective ang mga tao na ipinpoint ang mga official natin ng gobyerno? Ba't hindi rin ito hanapin ng mga senators? At I hope na ang ibang senators na hindi nagpapakita sa camera, I hope they are doing their job para man lang mabisita, mabigyan ng kaunting pantawid, gutom tong ating mga biktimas ng mga calamity na sunod-sunod. At nakita natin din ang pamilya ng mga Duterte from the Apos to the acting vice mayor
na talagang parang bayanihan talaga sila when it comes to giving help. At nakita din natin sa social media, napanood nating lahat, yung sunod-sunod na mga truck ng Davao City na dumating sa Cebu. At nakakalungkot din sa part ng mga taga Davao kasi habang sila ay nagpadala ng tulong, goods or financial dun sa Cebu, sila din ay dumaranas ng mga pagsubok dahil habang on the way yung mga truck na mga goods from Davao City to Cebu, yung kanilang sariling city ay sinubok din nitong mga disaster, itong sinasunugan sila. Tapos biglang hahanapan itong D5 na to, biglang nagagalit itong si D5 dahil kesyo hindi nakasipot si BP Sara sa budget hearing. Uunahin ba yan? Ang daming nagugutom, ang daming nangangailangan ng tirahan, ng simpatya, ng panahon, kahit ano na pwede natin itulong, emotional, yung mga kailangan nila ngayon ng counseling. Bakit hindi kayo mag-appear doon nila rin sa Ontiveros para tumulong kaysa magngaw-ngaw ka dyan, D5? Yan ang nakakalungkot sa atin kasi kung sino yung mga hindi mo maasahan pagdating sa mga ganitong tragedy sa ating mga kababayan o nararanasan ng ating mga kababayan, sila yung maingay bumatikos sa mga nagtatrabaho ng tunay. Kaya alam nyo, nung isang araw nanonood ako sa mga balita, lalo pa kapag si BP Sara yung subject matter ng mga mainstream media, kesyo travel, habang pinapanood ko si BP Sara the way she handle problems, personal man ito or political related, nakikita ko yung kanyang mga pagsubok sa buhay. Gusto ko pasalamatan. Lord, thank you dahil hindi mo ipinahintulot kay BP Sara ang maging president dahil naging honest siya na hindi, di ba may mga interview siya na hindi pa siya ready that time, pero she's already a president by votes at by popularity dahil siya nga talaga yung inuudyok ng mga tao. Pero I'd like to pray na sabi ko, Lord, thank you na hindi mo pa binigay kay BP Sara yung posisyon na yan kasi maaaring naging marupok siya kung tinanggap niya agad yon ng ura-urada. Yun ang maganda sa mga Duterte, no? Kasi hindi sila gahaman sa posisyon. Kasi if we go back to the experience of PRRD before he accepted that he's going to run for president, ang daming mga panunuyo ang ginawa ng iba't ibang mga private individuals, even yung mga ano noon, pinupush din siya, yung mga oligarchs. Kasi syempre, pag oligarchs ang nakapag-encourage kay kay PRRD to run for president, parang magiging ano sila, paano ba sabihin, aasa sila na meron silang maaasahan dito na in return, parang from the president kasi tumulong sila, pero hindi niya yung pinatulan. Even yung mga nag-volunteer to donate the campaign expenses for PRRD presidency, di ba, hindi niya yun hindi niya tinanggap. Kaya kung maalala natin ulit, marami noon ang nag-ambag-ambag na mga bata, kahit yung mga alkansya ng mga bata, mayaman man o mahirap na nag-alkansya noon, pinagbabasag nila yung alkansya and they are sending their alkansya to Mr. President o to Duterte's office in Davao because they would like to donate para lang tumakbo si PRRD for president. Ganon sila ka-humble, ganon sila ka-simple kasi hindi sila gahaman sa posisyon. Never nila yan ipinangalandakan na they would run the highest position in the land. It is always the people who pushes them to run to the highest position. And now going back to BP Sara, sabi ko nga, thank you Lord na hindi mo pa sa kanya binigay yung posisyon na yun kasi ngayon na nakita ko, naging
resilient si VP Sara, na mas maganda pala yung hindi niya muna talagang tinanggap na yung hamon ng mga tao na run for president, kasi unang-una parang hindi pa siya noon naging matatag para sa akin. Now that binabato siya ng mga kalaban niya sa politiko at ng kanyang ama, lalo siyang tumitibay, lalo siyang nagiging matatag at lalong sumisikat, lalong maraming humahanga. Kaya siguro ibinigay muna sa kanya yung posisyon na Vice President para malaman niya yung mga kakaharapin niya when she became a president o when she become a president. Mas natututo siya ngayon, o itong mga pinagdadaanan niya ngayon ng mga pambabatikos ng kanyang mga kaaway sa politika, ito yung dapat niyang ipagpasalamat. Dahil dito sa pagdikdik sa kanya ng mga politician na against sa mga Duterte o against sa kanyang pagtakbo in the future, ito yung nagturo o ito yung magtutulak sa kanya upang lalo pa siyang maging resilient, lalo pa siyang maging a strong woman, empowered woman, at lalong matututo siya. Parang ito yung kanyang naging, paano ba, OJT, yung pagiging Vice President, para yung mga hamon sa buhay bilang isang highest official in the land ay magampanan niya kung siya na yung nandoon. So maganda talaga na nag-vice muna siya. At naging matibay siya, o ito yung kanyang naging susi upang maging matibay siya sa kanyang kakaharaping mas mataas na posisyon sa gobyerno, at ito ay pagiging presidente. I hope na tumakbo si VP Sara, kasi as of now, kahit sinasabi niya na she is considering seriously to run for president, may mga times na hindi pa rin siya ready. May mga times na sinasabi niya na we will see in 2026 if I am really going to run for president. Kaya next year, asahan natin, malapit na, we're running short of time na sa going to end 2025. I think by 2026, early 2026, she will decide, or we will hear from her na she's really running seriously for the highest position in the land. At nakakatuwa, no, kasi sa kabila ng mga batikos, sa kabila ng mga pangungutya, pamimersonal, pambibilo the belt ng kanyang mga kalaban sa politika, lalo siyang tumitibay, lalong sumisikat, lalong pinagkakaguluhan, at lalo niyang pinapaiyak itong mga kanyang kalaban tulad ni D5. Halos, di ba, halos halos magkaroon ng heart attack diyan sa kanyang galit, diyan sa kanyang speech na hindi nakarating si VP Sara sa budget hearing, kaya tinawag niyang enough is enough. Tama na yung pagiging bratinella, di ba? Ang unang nagbansag niya na bratinella, I think it was Castro, yung hindi na nanalo na teacher party list. So, goodbye sa mga ganyang kung talagang kaya nyo siya, si Sara, kalabanin, si VP Sara, gawin nyo lang, kasi pinagtatawanan lang kayo ni VP Sara habang nagtatrabaho, nag-i-enjoy, habang din inyong pinupuspos nyo ng mga pambabatikos, lalo naman siyang sumisikat at lalo siyang inaangat ng kanyang mga supporters. So, eto lang guys ang mai-share ko. Let me check kung meron tayo dito mga bago Kasi kanina, meron akong mga sinave dito na mga importanteng pag-usapan. Ayun. Ano to? Sandro Marcos, hinabol si PBBM. At, totoo ba to? At biglang niyang, ano daw? Si PBBM at bigla niyang na-miss. Paalis na naman si PBBM. Eto, hindi ako naniniwala na totoo itong sinabi ni D5.
Totoo ba ito? Sino ano nito? Kasi minsan kasi itong mga quote card, mga gawa-gawa ng mga ano mga edit lang. Pero yung doon sa talagang actual niyang sinabi sa Congress, yun ang totoo. Pero itong mga quote card na ganito, I don't think sinabi niya yan. 'Di ba? I don't think sinabi niya yan. Hindi ako maniniwala. Ang mas pinaniniwalaan ko yung mismong pronouncement niya live by budget hearing sa Kongreso. So, I don't think it's true itong mga quote card. Pero ayan ito, tingnan natin to. Meron na naman dito iiyak ng mga kalaban nila sa politiko. Panoorin natin. Walang sound. Evacuation center po ng mga natamaan po ng sunog po kanina sa ating pinakita kaninang video. So nandito sila sa may gym mismo ng Barangay 21C ng Davao City. So of course mga boss, in action talaga ang opisina po ng ating city mayor's office po, ang CSWDO. Ayan, so meron silang pinapakita mga binibigay ng mga pagkain po dito po sa mga tinamaan po ng sunog. So napakabilis ng aksyon ng ating local government unit dito po sa mga nasunugan. So napakadaming mga nangangailangan dito mga boss. So ilang araw sila dito mananatili. So calling out lahat ng mga gustong tumulong dito po sa mga nasunugan, pwede po kayo makipagtulungan sa kanilang barangay council po. And of course, nandito rin mga boss ang opisina ni Congressman Pulong Duterte, ni Vice Mayor Rigo Duterte, at ni Congressman Omar Duterte. So full force po sila dito para po magbigay ng tulong sa mga nasunugan dito po sa barangay 20. And of course mga boss, nandito rin ang ating mga kapulisan po para po i-extend ang kanilang services or para po i-secure ang area po dito po sa mga natamaan po ng sunog ngayong gabi. So yan po ang ating mga police personnel po. So ngayong gabi mga yun. Yung maliit na screen na napanood natin. Anyway, hindi ko alam kung sino yung nagre-report na yan o if he is a local anchor sa Cebu or vlogger, hindi ko kilala. Pero dinitalye po niya sa atin ang mga kaganapan doon at nangunguna syempre ang mga taga-local officials ng Cebu. Nakita ko kahapon si Governor Pam at yung mga ibang mga officials and sumugod talaga ng bonggang-bongga ang mga taga Davao. At syempre, bago pa dumating yung full force na tulong ng acting mayor sa Davao, ay nandoon na ang OBP, nakaposisyon na sila. Yun ang wala sa mga taga-batikos na mga Duterte. And hanggang inggit na lang sila. Kung bratinela ang tawag nila kay BP Sara, pues para sa akin siya yung bratinelang matulungin, bratinelang may puso, at bratinelang may pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya umiyak na lang yung mga inggit dyan dahil ang BP Sara kapag inyong dinidikdik, lalo siyang nagiging matapang, magiging malakas, at lalo siyang sumisikat sa mga tao. Kaya yung mga kontra Duterte's family, umiyak na lang kayo ng umiyak. O diba? Bye-bye! Bye for now. See you again next time.